So yan po yung team preparation po natin. So now, proceed na po tayo. Okay, home meeting. Saan po ba ginagawa yung tinatawag natin na home meeting? Okay, kung kayo po ay may bahay, no po, na tinitirhan ngayon, maging yan ay bahay or kwarto lang yan, pwede nyong gamitin yan. Ang dami kong experience po ng home meeting. Ako, nakapag-home meeting ako sa gilid ng train, yung release ng train. No po? So, medyo mahirap lang. Dapat yung doon kayo sa loob na hindi kayo maiistorbo, no? So, living room. Or, kung meron kayong bakante sa bahay na kasya ang mga 3 to 5 people, yun na po, pwede po yun. Okay? Kailangan ba may upuan? Kung hindi po, walang upuan sa area sa lapag, walang problema. Kasi mga kapitbahay mo lang naman yung mga invited mo. Yung mga guest mo, yung kapitbahay mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kumari mo, kumpari mo, pinsan mo. Yan yung mga invited mo dyan sa lugar ninyo. Okay? So ano po ang place natin? Ang kailangan natin na place ay, for home meeting ay living room. Okay? Or place sa area, pwedeng parking, pwede pong tagyo sa labas ng bahay ninyo, pwede po, basta kung may place kayo, nakasya yung mga 3 to 5 people, maximum of 10. Yan, maximum of 10 po yan. Okay? Pag masyado ng marami kasi, masigip na. Okay? Depende lang kung malaki yung bahay po ninyo. So, yun yung mga ipe-prepare mo ha. Actually, no need na dito ng speaker kasi mga 3 to 5 people, maririnig pa naman po yung boses ng ating pong presenter. Okay? Number 2, ideal time po, siguro mga 8 p.m. Kasi nakapagsaing na po sila niyan, no? O kung sila po ay nag-work, nakauwi na po ng bahay yan at nakapagsaing, na-prepare na po nila yung food ng kanilang family, ideal time, mga around 8 p.m. Now, kung mga employees naman yan, okay, kung mga empleyado, ito siguro ay pagka sila po ay mga nanay, no? Yung mga, para at least 8 p.m. po, matutulog na lang yan or magpe-prepare matulog. So, kaysa manood sila ng mga telenovela, dahil nakapagkain na sila, nakapag-dinner na sila, ideal po, maganda, i-set natin yung home meeting by that time. Okay? Now, for employees naman, yung mga invited mo ay mga employees, nagtatrabaho po sila dahil di sila pagod na po sila ng ibang araw. So, maganda po kung Sunday, no? For employees po, mga 5 to 10 persons po. Kung kayo po ay available ng Saturday, pwede rin naman po yan. Okay? Kaya, tingin mo lang yung time nila. Na po, mga 45 minutes to 1 hour lang kamo. Okay? So, invite mo lang sa bahay ninyo. No po? Mga 5 to 10 persons po yan. So, mamamaximize na natin yung bahay po ninyo. Okay? So, yun yung mga ideal time. So, number 3. So, maximum of 1 hour po yung presentation. 30 minutes po yung business presentation. Siguro, bibilisan lang natin yung presentation. Tapos, bigyan natin yung time ng mga 20 to 30 minutes po for question and answer po. Okay? So, bibigyan natin ng time sila na magtanong. Bibigyan natin sila ng time para sagutin lahat ng concerns po nila. Na po? So, maganda, maka-attend ka muna ng mga ibang trainings din po natin. Pero kung nandun si upline, kayang-kayang sagutin po yan ng mga uplines po natin. Di ba ang goal natin? Ang goal natin, makasampu sa unang buwan natin. Kaya kung kayo po'y bagong member, set ka na kagad ng home meeting. Okay? Mag-set ka ng home meeting, tapos pag na-set mo sila ng home meeting, invite mo si upline para supportahan ka. Kasi sabi mo, upline, gusto ko mag-dreamer sa loob ng 30 days, supportahan mo ako sa mga home meetings ko. So, yan po ang maganda dyan. Si upline po, sigurado po ako susuportahan kanila. Okay? So, maximum of 1 hour po yan. Now, number 4, the host will do the introduction and closing. Remember po, stranger, okay? Stranger po yung upline dun sa mga prospect ninyo. Kaya maganda, yung host mismo, yung may-ari ng bahay, yung mga kumari-kumpare, na po ng mga invited, no? Ikaw yung mag-host. No? I-introduce nyo, okay? Ikaw mag-i-introduce dun sa upline mo. Okay? Remember yung edification. Kailangan mo siyang i-edify. Na po, pagka in-edify mo siya, makita mo talaga na may respect ka dun sa upline mo. Pwede mo sabihin na, yung upline ko, napakaswerte natin ngayon, mga kapitbahay, kasi yung upline ko, yung taong nag-invite po sa akin, napaka-busy ng taong ito, na po, pero napaka-supportive. So, parang ibebenta mo talaga siya. Okay? Kasi hindi makikinig yung mga invite mo kung ikaw mismo hindi ka marunong mag-edify. Parang wala kang respeto sa upline mo. Okay? Huwag mo sabihin, ay, pasensya na po, yung upline ko talaga na to, laging late talaga to. Pero as upline, dapat huwag kang malate. Kapag ka ang usapan ay 3 p.m. or 8 p.m., dapat 7, nandun ka na. Okay? Hanggat maaari, 30 minutes before, dapat nandun ka na. Okay? Maaga ka dapat. Kasi bakit po masisira yung integrity mo? Sa downline mo, maisisira yung integrity mo dun sa mga invited nila. Wag nating paghihintayin yung mga prospect, yung mga guest, no, na mga 30 minutes na, 45 minutes na sila naghintay. So as
upline dapat at least na po maximum na yung 30 minutes no po na late ay na dapat pinakamaaga ka. So kung 7:30, kung 8 PM yung schedule, 7:30 or 7 dapat i-edify mo yung upline mo. Napakasipag ng upline ko na to, kumikita na to sa company, no po? Respetado po tong aking upline, no, pero napaka-supportive. So parang binibenta mo siya. Okay? Kasi pag nakita ng guest mo na ikaw ay may respeto dun sa upline, ano po ang mangyayari? Makikinig sila. Pero pag di mo na edify, actually while waiting po sa upline ninyo, okay? Na po, dapat naka-ready ka na as host. Kausapin mo na, edify mo na. Alam mo, yung parating na speaker, napakagaling nito. Napaka-supportive sa akin yan. Kumikita na yan ng malaki. Something ganon. So, before pa dumating yung upline mo, dapat na edify mo na. Okay? Para itong mga taong to, yung mga guest mo, excited sila na makita yung kinukwento mo. Tama? So, yun po yun, no? And also, ikaw yung magko-close. Ikaw yung closing. No po? Ikaw magko-close, magpasalamat kay upline, magpasalamat ka doon sa mga guest po ninyo. And then, no po, sabihin mo na kaagad, kung kayo po ay interested, meron tayong mga products na dito. Yun yung huwag mong makakalimutan sa closing. Sino po dito ang gusto na po mag-join? Sino po dito ang nagustuhan ng business? Yan. Tapos sabihin mo na kaagad, bukas or sa sa Wednesday, o kaya sa Friday, meron ulit tayong big presentation or sa Sunday, meron tayong home meeting. Dito rin po. So, ang gawin mo lang, mag-invite ka lang. Okay, ganun lang po kasimple, no? So, ikaw yung mag-i-introduce, ikaw yung host. No po? Next, number 5. Now, ito yung mali ng iba. Okay, gusto kong turuan yung mga uplines po. Minsan, may mga uplines na nag-i-invite. Minsan dito sa office, no? Nag-i-invite sila. Sa totoo lang, dapat tayo na nagpe-present sa mga invites natin. Hindi na dapat kami, na po, kasi dapat kayo yung nag-invite, kayo yung mag-present para pag-practicean nyo, no? Kailangan ma-perfect nyo yung presentation. Huwag kayong palaging umasa kay upline. Huwag kayong umasa lagi sa mga speakers natin sa company. Lalo na kung tayo may mga invite sa opisina o kaya sa atin pong sa bahay natin. Kasi tayo mismo dapat ay matuto kung paano mag-present. Paano kung wala yung upline mo? So, hindi ka makapag-present. Sayang yung pagkakataon. Na-meet mo na yung pinsan mo na matagal mo nang hinahanap na prospect mo. Na-meet mo. No po, tapos interested siya. Pinapapresent sa'yo yung business, hindi mo na-present kasi hindi mo pinag-aralan. Okay? So, ito ang advice ko sa mga uplines na magsaset po ng home meeting sa kanilang mga bahay. No po, don't get out. Stay inside the house. Huwag kang lalabas, parang awa mo na. Apo? Okay? Kunwari, meron tayong home meeting sa bahay ninyo. Pagka-introduce mo sa speaker kay upline, umupo ka katabi ng mga guest. Huwag kang makipagdaldalan. Yung iba po, ay, okay na yan. Nakikipagdaldalan na sa labas ng bahay. Mali na mali na mali. Na po? Maling-mali. So, kaya kailangan, habang nagpe-present yung upline mo, makinig ka, umupo ka. Remember, ang home meeting po, place for duplication. Ang goal natin, mapag-aralan mo kung paano mag-present. Number 2 lang yung ma-invite yung guest mo. Number 2 lang po yun. Ang goal natin, duplication. So, habang nagpe-present si upline, umupo ka. Parang awa mo na, umupo ka at makinig ka. Okay? Kasi bakit po? Bad duplication yung paalis-alis. Kung ano-ano yung iniintindi mo, di ba? So kapag nag-set ka ng home meeting, umupo ka, makinig ka katabi ng guest mo. Kasi kawalan po yun ng respeto sa speaker. Na po? Kasi kunyari, na po, anong iisipin ng guest mo? Ay, ikaw nga, padaldal ka sa labas, nakipagkwentuhan ka na sa labas, na po, kung ano yung pinaggagawa mo. Kung ikaw nga na member na host, wala kang respeto doon sa speaker, sila pa kaya? As guest. Tama ba? Eh, di pa member yung mga yan. So, kayo po, sa mga downlines na nandito, sa mga leaders na nandito, kapag ikaw po, pag merong presentation, umupo ka dapat, pakinggan mong mabuti. Kaya tayo hindi natututo mag-present ng sarili natin, hindi ka kasi nakikinig. Okay? Hindi mo pinag-aaralan kung paano pinipresent yung business. Kaya I suggest, during a home meeting po, upo tayo, katabi ng guest natin, huwag mong dadaldalin yung guest mo.
Sinisira mo yung sarili mo negosyo, tama po ba? Makinig ka, pakinggan mo mabuti. Paano ba niya dinideliver yung presentation? Ano yung mga magic word na binibitawan ni upline? So kung maaari nga, nililista mo yan eh. Para pag ikaw na yung speaker, yun din yung sasabihin mo. Yung pantayan mo yung mga words na binibitawan ni upline na parang ikaw mismo, parang kahit di ka first timer, tama eh, no? Na parang naiengganyo ka. So isulat mo yun din yung sasabihin mo. Kasi remember po, ang network marketing ay ano po, copy business. Copy business po ito. Okay? Isipin nyo na lang, ikaw yung speaker, no? Ikaw na yung upline, nagsasalita ka sa harapan, yung downline mo lakad ng lakad. Lakad ng lakad, kung ano-ano pinagagagawa, no po? Kung ano yung mga nagayipagdaldalan sa labas. Kasi may napansin ako, during home meeting, yung iba, yung downline, pagkatapos mag-present, ay pagkatapos i-introduce yung downline, ay yung upline, lalabas na yan sa pintuan, tapos daldal kung ano na pinagagawa. Na po? So, kung ikaw hindi seryoso sa negosyo, what more yung guest mo, magiging seryoso ba sa business? Tama po ba? So, sana naintindihan po natin yung, huwag kang lalabas. Stay inside the house. Makinig ka, pakinggan mo mabuti, na po, intindi mo mabuti yung ating presentation para ma-duplicate po tayo. Okay? Para ma-duplicate po tayo at the same time, sila din po ay matuto sa inyo. Okay? Sila din po ay makikinig. Okay? Yan po yan. So, okay lang po ba? Request ko po, no? During home meeting, walang lalabas. Dapat nandun tayo sa presentation po mismo. Okay. Ito number 6, no? Number 6. Do not prepare expensive food. Wag na wag kang magre-ready, magpe-prepare ng mga mamahalin na pagkain. Na po? Bad duplication. Patype nga po ng bad duplication. Patype po dyan sa chat box natin ng bad duplication. Patype nga po para malaman ko po kung kayo po ay gising pa. Ayan po. Sige po. So, patype po ng bad duplication. Ano yung bad duplication? Yan nga, yung lumalabas ka, di ba? Di ka nakikinig sa presentation. Bad duplication yan. Isa pang bad duplication, prepare ka na parang piyesta. Di ba? Nagpa-home meeting ka sa bahay mo, nag-prepare ka ng apretada, kaldereta, spaghetti, kung ano-ano pa. Parang may birthday party. Yan po ay hindi magandang duplication. Kasi kung ako yung downline mo, kung ako yung guest mo, iisipin ko, hindi na ako mag-home meeting, kailangan pala piyesta pag home meeting. Dapat ang ipi-prepare nyo, okay, ipi-prepare as upline, as host ng bahay po, okay, serve our own products. Wag na wag po kayo. Ito po ay matinding kasalanan at matinding pagkakamali na bad duplication during home meeting. Yung kape, yung kape na pinapainom, ay kopi ko. O kaya Nescafe. So pinopromote mo yung kopi ko. Dapat iserve mo yung sarili nating produkto. Wag ka na magpapainom ng tang, 'di ba? Pag mayroon kang presentation, wag na tang, barley na yung ipainom mo o kaya glow up na yung ipainom mo. Okay? So, be a product of your own product. Ang isi-serve natin, kape natin. Alam niyo po, ang good duplication sa home meeting po, wag niyo isakto ang home meeting ng dinner or kaya dapat naka-dinner na sila. Kaya 8 PM yan, no? O kaya sa pag Sunday, wag lunchtime. Kasi gutom sila. So, pang merienda lang dapat ipi-prepare mo. Pwedeng tinapay na simple plus o kaya barley ang i-serve po niyo para matikman nila yung product natin. Okay? So, isa pong matinding kasalanan at ba't dukto yung siniserve mo. Okay? So, yan po yan ha. So, mas duplicable, mas maganda yung isipin niya, magpapakape lang pala ako. Diba? O kaya, magpapakape, o kaya, mag-ano lang pala ako, magtitimpla lang pala ako ng barley, tas tinapay, okay na. So, at least iisipin niya, okay, yung bahay ko, magsiset ako ng home meeting doon, bibili ako ng shape sip, na mag-iinit lang ako ng tubig, at tinapay. Tapos, ibig sabihin, duplicable. Tama? Madali siyang i-duplicate. Pag apretada, kaldereta, spaghetti, chicken joy, nandun siniserve mo, hindi siya duplicable. Okay? Especially kung nag-uumpisa pa lang yung downline mo, nag-uumpisa pa lang sa business, so hindi siya duplicable. Tama po ba? Magastos. Yung home meeting, mas simple, mas maganda. Now, punta naman tayo sa, ano ba yung suot? Ayan, lalo ngayon, summer po ngayon. Okay. So,
ano yung suot dapat ng host, ano yung suot dapat ng speaker, ng presenter, at ng team natin na naandun na tumutulong sa home meeting na yan. Normal and informal. Hindi naman po na nakatoksido ka talaga. Eh kung walang aircon, edi baskil ka doon, pasang-basa yung kilikili mo. Tama? Normal and informal. Dapat normal informal. Hindi naman nakatsinelas. Hindi naman naka-short, no, na pambahay lang talaga na punit-punit na yung. Beri mo yung negosyo na pinapakilala natin, pwede kang kumita ng 100,000, pwede kang kumita ng 1,000,000, pwede kang makaipon ng ginto, tapos yung damit mo ay punit-punit. Ano lang siya, hindi naman ganun ka-formal, informal lang siya, yung presentable lang, comfortable and relax. Yun lang po ang kailangan nating isuot. Pero comfortable, wag naman duster, no? Wag naman yung pambahay. Yung panlakad mo na simple lang na komportable ka. Okay? And then, na po, sa pagsiset ng ating pong home meeting, at least 5 to 10 people lang. Wag na pong sumobra dyan. Okay? Wag na sumobra dyan. At least 5 to 10 people ang invite po natin. Depende doon sa place mo. Kung 5 lang yung kasya, di 5 lang. Okay? Sa susunod na lang na schedule natin, pwede nating gawin yung another invite mo, mga invites mo, invite mo doon sa ibang schedule po natin. Mga 5 to 10 people po dapat. Okay? Mas maganda, 5 to 10 people. Para hindi rin sayang, no? Yung biyahe ni upline. Next, ayan na. Preparation. Okay. Sa number 8 po, silent dapat yung phone. Lahat ng phone, hindi dapat nakaka-distract during presentation. Dire mo si upline talagang pawis na talaga binibigyan niya yung best, nag-momentum yung presentation, bigla may tumawag. So, very important as host, ikaw mismo, paki-silent ng iyong cellphone. Kung maaari po, pakipatay na lang. Po, para walang distraction. Then, yung mga guest mo, dahil ikaw yung host, instruct mo lang na paki-silent muna yung inyong mga cellphone para tayo po ay makapag-focus na po sa ating pong presentation. Pag umupo ka na at nagsalita na yung ating presenter, no, yung ating speaker, si upline, wag naman ikaw dut-dut ka ng dut-dut ng cellphone. Tama? Kasi bakit po, pag nakita ng guest mo, monkey see, monkey do, ikaw panay ang tingin mo sa cellphone, panay ang TikTok mo dyan, no po, panay ang games mo dyan, hindi ka seryoso sa business. Iisipin nung invite mo, ito nga, member na eh. Ito nga yung nag-invite sa akin, di seryoso sa business. Eh di, lahat kayo naka-cellphone, kawawa si upline. So, ang mangyayari po dyan, kawalan ng respeto. Ilagay mo yung sarili mo kay upline na lahat, ikaw na host, pati yung guest mo, lahat ginaya kanila. Lahat po sila nagsa-cellphone. Tapos si upline, halos mapaus na kape-present. Yan po ay kawalan ng respeto. Di ba po? Kawalan ng respeto. So, kailangan part ng edification natin pakinggan. Talagang ikaw, makinig ka. Tutok na tutok ka. Habang nakikinig ka dapat. Di ba po? Para yung guest mo, makikita nila na respetado talaga tong speaker. No, even yung host ay talagang rumirespeto sa kanya. Okay, ito pa. Okay. Ito yung mali ng iba. During home meeting, 'di ba, nasa kusina or nakatabi yung mga pagkain, yung tinapay or kape. Never na mag-serve ng food during presentation. Wag yung gagawin yan. Bakit po? Madidistract yung presentation. Okay? And also, wag natin na po i-serve. Hayaan natin na kunin nila. Na po, para na po pagka sila nakikinig sila lang ang kukunin nila yung pagkain po nila. Okay? Huwag niyo na i-serve. Pero kung i-serve mo naman, na po, pag masikip talaga yung lugar o sobrang laki ng lugar, walang problema doon. Pero dapat tapos na yung presentation. Huwag na huwag during presentation kasi nakaka-distract yan. Ano pa? Huwag ding maganda na mga beverages bukod sa products natin. No, yung kape, na Kopiko, Nesta kape, o kung ano mang kape puro, huwag na huwag yun ang isa-serve mo. Na po, ang i-serve mo yung kape natin. Okay, yung product natin. Okay, ito pa isa. Bago mag-start, dapat itabi yung mga bata at mga halagang hayop. Kunwari po, mga bata, okay, nagpe-present ka, dapat nakatabi po sila pansamantala. Na po, dapat nakatabi sila, nakakulong sila sa kwarto, o kaya binabantayan muna siya ng kung pwede sino magbantay para hindi ma-distract yung ating presentation. Na po,
Yan po yan. Baka kasi may pagkakataon na nagpe-present tayo, biglang nadapa yung bata. Imbis na yung mga guest mo ay nakatingin na doon sa presentation, nagmo-momentum na, nadapa yung bata, na-distract yung mga guest mo. Ano pa? Yung mga alagang hayop, di ba? Tahol ng tahol, yung pusa, kung saan-saan. Nag-away yung pusa, tsaka aso't pusa. Na po, dapat nakatabi muna sila para hindi ma-distract yung ating presentation. Ito pa isa. Okay. As host, kung si upline, okay, na-invite mo yung upline mo, tanongin mo si upline, madala ka bang sasakyan? Dapat po, before pa dumating si upline, naka-prepare na kung saan magpa-park si upline. Kausapin mo na yung kapitbahay mo. Kung may parking ka, i-reserve mo yung parking na yan para sa upline mo. Why? Part po yan ng edification. Okay? Part ng edification yan para pagdating ni upline, parang grand entrance talaga si upline. Makikita ng guest po ninyo, makikita ng guest ninyo na, yung speaker natin, yung upline na to na kinukwento ng host, ay respetado talaga. Importanteng tao to. No po? Kaya, i-prepare mo na yung, hindi yung, katulad na, kunyari, pagdating ni upline, saka ka pa magkakausap ng kapitbahay or magre-reserve ng parking, paano kung yung parking napakalayo, kalahating kilometro o ilang, pagdating ni upline, pawis na, mukha ng dugyot si upline. Tama ba? So, pagdating ni upline, ito po ipakita mo na importante yung speaker. Pagpasok ni upline, pag-park ni upline, i-assist po ninyo. Okay? Pag i-assist, makikita ng guest mo yan. Talagang importante itong speaker na to. Pagbaba, tulungan mo si upline na kunin yung kung may mga sample si upline ng mga products, meron siyang sample na meron siyang dalang bag, tulungan mo si upline, ipakita mo na importante si upline. Part yan ng edification. Na po, hindi ko sinasabi na kailangan nating na si upline ay gawin natin parang sasambahin natin, hindi ganoon. Part ng marketing yan. Kasi nakikita nung guest ninyo na importante yung speaker. Kapag importante yung speaker, makikinig sila sa speaker. Tama? So, yun po yun, no? So, prepare nyo yung yung place, kung saan siya magpa-park, tulungan mo siya sa gamit, tapos i-welcome nyo po si upline. I-welcome mo, tapos para pag nagpakilala ka, buhay na buhay. Naku, napakaswerte natin kasi yung upline ko, napakasipag nito. Galing pa to ng Quezon City. Nakarating dito sa Antipolo, nakarating dito sa Taytay. Di ba? So, napakaswerte natin. Pakinggan yung mabuti to kasi tong taong to, talagang napaka-busy pero pinagbigyan lang tayo ng time. So, yung edification mula nung dumating si upline, bago pa dumating si upline, ine-edify mo na. Pagdating ni upline, ine-edify mo pa. Pinakilala mo si upline, edification pa din. Dun pa lang, close deal na yung guest mo. Tama? So, close deal na. Okay? So, yun po yung ipakita mo na importante si upline. Okay. Ito na. Huwag mag-ready ng maraming upuan sa place. Kung malaki yung place mo, na in-expect mo, na invited mo ay 5 to 10 people, nag-ready ka ng 15. Okay, 15 upuan. Nilatag mo lahat. Dumating 3 lang. So, iisipin nito, pag upo ng guest mo, teka lang, marami pa bang hinihintay? Ang dami nakalatag na upuan So, I suggest po, ito, may style po dyan. Okay na meron kang reserve na upuan, pero dapat nakapatong-patong siya sa gilid. Huwag mo siyang ilatag lahat. Kung ang expected mo, ang invited mo ay 5 people, 5 lang ang i-ready mo. Pero may naka-reserve ka. If ever lang na may dumating. Okay? Pero ang nakalatag, 5 lang. Huwag mo ilatag yung 10. Para, ang mangyayari, 5 lang yung nakalatag, tapos napuno yung 5, may dumating pa na isa, dagdag ka ng isang upuan, dumadami Di ba iba yung impression, iba yung naiisip ng guest mo? May dumating ulit na isa, dagdag ka ulit ng isa, dumadami talaga. Hindi nakalatag na 10. Pagtingin niya sa likod, ang haba pa ng upuan, bakante lahat. Ay, walang dumating, ako lang dumating. So, di ba? So, sa psychology po, talagang maiisip niya, teka, parang parang ako lang yung dumating mag-isa. Paano kung 10 tapos siya lang dumating? Tama ba? So parang parang scam yata to. Ako lang dumating Ako lang yata ang ma-scam nito Something ganun. Okay? So kailangan natin siyang ma-reverse, no? Kailangan mapaglaruan natin yung isip nila. So part pa rin siya ng marketing. Okay. Eto na, number 9. The host will close the presentation. Ikaw yung magpakilala,
ikaw din yung mag-close ng presentation. Kasi sila po, mas tiwala sila. Actually, kaya sila pumunta dun sa lugar, kaya sila umattend ng home meeting kasi dahil sa'yo. Ikaw yung mag-close. Mare ha, mag-join ka na Mare ha. Di ba minsan nambabraso yung mga kumare, kumpare? So, ikaw na ngayon yung mag-closing ng presentation. And number 10, okay. Oy, wala na pala. So, tapos na pala yun. Sorry. So, yan po yan, no? So, sana mayroon tayong naintindihan. Yan, sa ating pong, tawag ito, sa ating training ngayon. So, expect ko, no, na ang lahat po ay sana makapag-home meeting na tayo, sunod-sunod na home meeting sa bawat isang area. Alam niyo po, napaka-effective po nito. Kasi tayo po ay, dahil po sa home meeting na to, ang dami po, ang daming, tawag ito, ang dami pong lumaki na organization sa pamagitan po ng home meeting. And mas less gastos po ito, simple lang and duplicable. Okay? Duplicable po ito. I suggest maximize natin to. Ito yung offline, no, na ginagawa po natin. This is offline. Pero i-maximize din natin yung online, of course, no? Meron tayong presentation ng Zoom. Actually, pwede rin gamitin na home meeting yon. Paano po yun? Kunyari, merong presentation. Okay, may presentation. So, yung presentation, i-reflect mo lang sa TV, nandun yung invited mo. Yung invited mo na mga nandun lang sa bahay nyo, nakaupo lang kayo, ipinlay nyo lang sa TV, yung naka-live na presentation sa Zoom. Pwede rin yun. Tapos pagkatapos, meron ka na lang tinapay at saka kape natin. O, ganun lang. So, ito po, no, sana inaasahan natin na ito ay mai-apply natin, no, para ang gagawin natin, pwede po tayong magkaroon ng home meeting po mga 3 times a week. Like kina Pastora Elma, yun po ang ginagawa nila, no? Every week, 3 beses po sila nag-home meeting. Doon lang sa bahay ni na Ma'am Elma, doon sa baba ni na Pastora Elma. And even kayo po, pwede nyo pong gawin po yun sa bahay po ninyo. Okay? So mga 3 times a week. So maliit lang yung gastos natin. Tapos, ang gagawin natin, eto na. Okay. Kapag nag-set na tayo ng big presentation sa city ninyo, sa lugar ninyo, okay? Pagka tayo po ay nag-set doon, sigurado po ako, kapag inumpisahan natin yung home meeting na i-apply, no, sa pagpapalaki ng network natin, every big presentation, puno tayo. Sigurado po ako dyan. Subukan mo yung mga lugar na nagkaroon tayo ng big presentation na 2 lang yung member tapos never nakapag-set ng home meeting, lalangawin yung event, sayang yung pera. Diba? Kaya I suggest, home meeting muna. Apply nyo yung home meeting, yung bahay nyo muna. Diba? Mga 5 to 10 people po. Tapos kanda kayo mga twice a week, thrice a week. Tapos after 1 month siguro, ready na yan. No, ready na yan. At least mga 15 to 20 members sa lugar, sila po mag-i-invite ng tigda-2 lang. O, invite mo na yung mga kahit mga bagong member, pwede mong pa-invite doon. At least, ma-witness nila na hindi lang siya sa bahay ginagawa yung business. Kahit meron palang, marami pala, people from all walks of life, ginagawa pala yung business natin. Tapo, yung negosyo po natin. Ma-witness nila, iba-ibang tao pala. May professional, may mga bata, may matanda, iba-ibang tao during big presentation na. So, lahat ng guest nyo, okay, lahat ng guest nyo, doon sa home meeting, yung mga nag-join, pati hindi nag-join, invite nyo ulit doon sa big presentation naman. Okay? At least, hindi sila yung bago. Hindi sila, may idea na sila kung ano yung negosyo po natin. So, with that, no, maraming salamat. Sana marami tayong natutunan sa ating pong training ngayong araw po na ito. Good night sa inyo, kung gabi po sa inyong lugar, and good morning sa mga, kung lugar ninyo ay araw po ngayon. Kung saan man kayong lupalop ng mundo, no, o kung kayo nandito sa Pilipinas, magandang araw po sa inyo pong lahat. Welcome po sa ating Socialite Academy, and I hope na mai-apply natin lahat ng natutunan po natin. And I hope na sa pamagitan ng training po na ito, ay lalaki yung network ng bawat isa po sa atin. So, pag na-i-apply ang home meeting, mabilis pong mag-dreamer ang lahat. At kapag mabilis nag-dreamer ang lahat, madali pong mag-rank up ang lahat. No? Sigurado tayo, madali pong maging 2-star, 3-star, 4-star, and 5-star elite. Once na na-i-apply natin yung mga trainings po natin na to. So with that, maraming salamat po. Thank you very much po sa inyong lahat, mga partners,
mga leaders kung saan po kayong lugar ngayon. Maraming salamat. God bless. God bless you po. Kayo po nawa ay pagpalain no po sa gabi pong ito o sa araw na ito kung saan man po kayo ngayong lugar. And see you at the top po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.